Talagang panayam sa umagang ito, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang kinatawan mula sa ACT Teachers Party List dyan sa Kamara de Representantes. Makiki-update ho tayo, malalaking kaganapan ang naitatala dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at meron din ho mga inaasahan pa na iba pang mga development sa mga susunod na araw. At pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative Antonio Tinio. Hi, good morning po sa inyo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Ayun. Nais po naming malaman sapagkat kayo ang isa sa mga nagtanong, nag-usisa, gumisa dito kay Vice President Sara Duterte doon sa pagdinig ukol sa 2026 budget ng Office of the Vice President. Kontento ho ba kayo doon sa naging takbo ng deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President? Well, siyempre hindi po tayo kontento dahil hindi po tunay na busisi ang budget ng Office of the Vice President. Parang dalawa lang po kami na nagtanong, tapos limitado naman ang pagtatanong sa 5 minutes para dun sa nagtatanong. So, of course, kahit dun sa panahon na yon, hindi naman nasagot yung mga pinaka-importanting tanong na gusto marinig ng taong bayan ng sagot. Of course, I'm talking about yung paggamit sa confidential funds. Ano ba talaga ang nangyari dito? Expected naman yung sagot niya, no, na hihintay na lang niya ang impeachment trial at doon ilalabas ang kanyang depensa, no? Pero alam naman natin, walang impeachment trial ngayon dahil naka-archive ito sa Senado. So kaya hindi pa rin nasasagot yung gusto nating malaman. Ito ho, ano ho yung mga reforma na nais mangyari ng Makabayan Bloc para sa 2026 national budget sapagkat ito ho yung ugat ng mga puna dito ho sa ating pondo na ayon sa karamihan, mga analyst, mga kritiko, ay talagang saksakan ng anomalya ayon ho sa kanila. At para ho marendahan itong issue ng korupsyon dyan sa pamamagitan ng mga illegal insertions, ano ho ang inyong hakbang na ninanais sapagkat ongoing pa naman ho ito, so maaari pa na may i-apply kung ano man yung mga inputs ng inyo pong grupo? Well, ang posisyon namin ay ang kailangan gawin yung pag-abolish ng tinatawag nating pork barrel system. No? Naging panawagan natin ito nung pumutok yung PDAP scam noon, noong panahon ni Napoles, more than 10 years ago na yan, to abolish the pork barrel system. No? Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin ito yung sistema na pinaghahati-hatian ng mga legislators yung budget, tapos sila ang may say sa paggamit ng pondo, halimbawa sa kanilang distrito, in the case of congressmen and women, or basta may allocations, na may malalaking allocations ng pondo na sila ang bahalang maghati-hati kung saan ilalagay ito. Ganyan sa kaso ng senators and party list. Yan po ang pinagmumulan ng yung entitlement na yan ang pinagmumulan ng paghingi ng mga kickback, no? At yun naman ang ugat ng problemang ito, no? Ngayon ang problema, hindi ito bago-bago dahil in the end, yan ang sistemang ginagamit ng Pangulo upang makuha ang suporta ng mayorya. No? Itong dahilan kung bakit pagka may bagong presidente ay maglilipatan lahat sa partido o koalisyon ng presidente. So yun ang dapat mabago. Otherwise, kahit man nag-investigasyon tayo ngayon, tapos kung meron mang makukulong, katulad ng nangyari noon, may mga nakulong pang mga senador. Pero yun din, babalik din yung sistema ng corruption for as long as hindi ina-abolish itong sistema ng pork barrel.
Alright. Kung sa linggo po, magkakaroon nga po ng mga malawakan din pong protesta, ano, yung ilan pong mga grupo. Kayo po ba ay makikibahagi sa isasagawa pong mga rally or may idea po ba kayo na may mga mambabatas din na kasama nyo po sa minority ang sasama po sa rally? Mhm. Well, yes. Ako personally, kasama yung mga kinatawan natin from the Makabayan Bloc, ay sasama sa September 21 sa Luneta, yung rally sa Luneta, no? And I believe meron din tayong ilang mga kasamaan sa Kongreso, lalahok din, maybe yung iba dun sa Luneta, yung iba naman pupunta sa EDSA, no? Pero I think iisa naman ang issue na dala rito, no? Yung paglaban sa corruption at pagpapanagot sa mga involved sa pandarambong sa pamamagitan nitong flood control projects, no? Yes, may mga sasama po, including myself, sa September 21. Right. Ako nga, matanong ko na rin po itong iba pong usapin, pahinggil dun nga po sa binuo na independent panel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-imbestiga po doon sa flood control anomalies. Ano po yung take nyo po dito ko? Well, tignan natin, no? Kung ang kailangan siguro natin ay kumilos na mabilis, no, sa mga investigasyon dahil mula ng SONA at mula ng nabuksan ang issue na ito ay nakakailang buwan na rin, ano? At gusto nating mabilis na may makasuhan, no? At may mga high profile na individuals, personalities o kaya mga whistleblowers na lumantad na at kamakailan pa lang nag-i-issue ng mga halimbawa ng mga freeze order sa kanilang bank assets. So tingin natin dapat mas mabilis na kumilos ang mga otoridad. Otherwise, ngayon pa lang lahat ng mga involved sa corruption ay naglilinis na yan ng kanilang mga bank records, ng kanilang mga cellphone records, yung mga ebidensya, in other words. So mahirap po kung magkakaroon tayo ng independent commission tapos buwan na naman bago makakita tayo ng resulta na ang resultang tinutukoy natin yung pagsampa ng aktwal ng mga kaso. I see. With that, maraming salamat po, Representative Tino. At kami ho'y patuloy na tututok din dito po sa mga kaganapan na ito, including yung darating ho na rally kung saan ay makikibahagi pa lang inyong grupo. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ACT Party List, si Representative Antonio Tino, kaugnay ho ng ilang mga paksa, no? Lalo na yung kaganapan kahapon doon sa paghimay ng budget para sa Office of the Vice President.